magbabalik ang Panginoong Hesukristo. Maliligtas po ba ako kahit hindi po ako kaanib sa inyong samahan? Alam mo, kapatid, walang nakakaalam nun eh. Yung pagbabalik niya, walang nakakaalam na eksakto. Kaya lahat ng mga ngahas magsabi ng eksakto na ganun, babalik na siya, nanloloko lang yun. Huwag ka maniniwala ron. Marami na kasing ganyan eh. Saksi ni Jehovah, mga sabadista, mga born again. Ako, napakarami na nilang mga palpak na pinaggagawa. Hindi ako naninira. Sinasabi ko lang kasi nasa Biblia, basahin natin ang 24:36 ng Mateo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ama lang ang makakaalam kung kailan yung eksaktong pagbabalik ni Kristo. Kaya lang, ang Panginoong Hesus nagbigay ng mga palatandaan bago siya bumalik. Makakarinig tayo ng mga digmaan, magkakaroon ng mga lindol, mga kagutom, at saka mga salot, mga nakalagay sa Biblia yun eh. Lindol, kagutom, salot, etc. Pag nakikita na natin yon, maghanda na tayo kasi malapit na siyang dumating. Pero yung eksakto kung kailan siya dadating, hindi natin alam yon. At ayokong sagutin yon. Kasi marami nang pumalpak dyan. Sa saksi ni Jehovah, dadating daw si Kristo 1914. Hindi dumating. Pumula sila uli. Dadating daw 1918. Nung hindi dumating noong 1918, ulit nila 1920 raw. Tapos hindi dumating 1920, 1925 daw. Hindi na dadala. Hindi na naman dumating 1925, 1941 naman daw. Tapos, nagpahinga ng mahaba. Nakahalata siguro lagi silang palpak. From 1941, sabi nila 1975 sila uli humula. Yung 1975, 34 years after, no? Mahaba-habang panahon di sila humula eh. Kaso pumalpak uli, no? Tapos umulit na naman sila 1994. Hindi na naman dumating. Di na uli umulit. Matagal madala ang saksi ni Jehovah, no? At ang mga taong naniniwala sa iglesyang ito, hindi nag-iisip, hindi nagsusuri. Kasi pag ang isang propeta nagsasabi ng isang bagay, hindi naman nangyayari, abay, bula ang propeta yon, sabi ng Diyos. Deuteronomio 18:22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Naghahambog lang yon. Nagsasalita, di naman natutupad. Hambog lang yon, yabang lang yon. Parang si Kibuloy, nagsasalita, di naman nangyayari. Let it be known unto all Filipinos that the Father has appointed the president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Pagdating na eleksyon, talo. Bumaliktad pati si Kibuloy. Halatang-halatang sinungaling eh. Pakita natin ang istorya. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed the president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Nag-appoint na raw ang Almighty Father niya ng presidente para sa Pilipinas. Kaso, nung mag-eleksyon, yung in-appoint ng Almighty Father niya, natalo. Kaya siya appointed son din eh. Talo rin siya. Parang si Gibo. Pareho silang appointed eh. Yung isa appointed president, siya appointed son. Kung mga nakikinig kayo, mga alagad ni Kibuloy, huwag kayo maniwala dyan, niluloko lang kayo. Kasi bula ang propeta yan eh.
Sabi ng Diyos, ano? 18:22. Kung ididimanda nyo ako, idimanda nyo 18:22 ng Deuteronomio. Kasi pag isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, ang sinabi hindi nangyari, hindi sumunod, ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Kayabangan lang yon. Hangin lang ng utak niya yon. Huwag mo siyang kakatakutan. Kaya hindi ako takot kay Kibulo eh. Sinumpa pa ako niyan eh. Sabi niya, within 6 months, mamamatay na si Soriano. Sinabi niya, February 2005. February 6, 2005. Kaya dapat, August 6, 2005, patay na ako. Kasi sabi niya, mamamatay na raw ako eh, kasi kinakalaban ko siya. Hindi ko naman siya kinakalaban. Lalo ngayon, hindi ko siya kakalabanin. Nakakatakot siyang kalabanin kasi may kakampi siyang makapangyarihan. Ano? Hindi ko siya kinakalaban. Ang kinakalaban ko yung aral niya na nagsasalita siya sa pangalan ng Diyos, ginagamit niya, hindi naman totoo. Tapos babaliktarin niya. Sabi niya, ang appointed president daw eh, si Gibo Teodoro. Eh, nung nasa power na si Aquino, malakas na siya kay Chris. Ano sabi niya kay Chris? Pakita nga natin. See, Pastor, you should have had faith. Ano? Ang revelation ko naman talaga si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. Oo nga eh. Pakita mo? Eh, para kasinungaling. Walang kaparehong kasinungalingan to. Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga noon eh si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Eh, biro mo ginagamit mo pangalan ng Ama. The Almighty Father have appointed, sabi mo. Yung pala nung oras na yon, hindi pala talagang si Gibo at si Pinoy pala. Dito sa oras na yun, niloloko mo lahat ng miyembro mo. Mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip naman kayo, kawawa naman kayo. No? Ginagawa pa kayong taga-kolekta ng pera sa iba-ibang bansa. Kung saan-saan nakakarating mga miyembro niya, nagpapalimos eh. Dinadahilan yung mga bata. Kawawang Pilipino maaakay nito. Biro mo sa harap-harapan eh, gagamitin mo yung pangalan ng Diyos na alam mo pala na ang revelation mo ay si Pinoy, eh, kaya lang naibigay mo na ang iyong salita kay Gibo. Abi, kahit patayin mo na ako, pagka yun ang sinabi ng Diyos, abi, hindi ko babalik ka rin. Napakatindi ng kawalangyaan itong taong ito. Kaya mag-iingat kayo sa ganyan, mga kapatid, mga kababayan. Pag kami nagsasalita, hindi natutupad, eh, hindi sa Diyos yan, mga manluloko yan. Kagaya nito, na si Gibo raw, eh yung pala hindi alam niya naman palang hindi si Gibo. Kung totoo yung sinasabi niya kay Chris, o kaya lang eh, bumabaliktad lang siya. Ano, ganun ang kahulugan niyan eh. Ngayon, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, lalo na kay kapatid na Meryl, pag kami magsasabi sa'yo kung anong talagang petsa dadating si Kristo, sinungaling agad yon. Gaya nitong si Camping. Ito si Camping, 2 yata o 3 beses humula na si Kristo dadating noong May. Eto, pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Ito po ang 3 failed predictions of Harold Camping. September 1994, 21 May 2011, at 21 October 2011. Walang pinagkaiba ito sa saksi ni Jehovah na ang sinasaksihan puro kasinungalingan. Ilang bang petsa yung ibinigay ng saksi ni Jehovah? 1940, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, and 1994. 7 petsang baksak ang hula ng saksi ni Jehovah, declaring, the Bible declaring them to be false prophets. Walang propeta na saksi ni Jehovah na sa Diyos. Puro sinungaling na propeta yung mga yan. Kasi ang sinasabi hindi nangyayari. Ganon din naman yung yung Seventh-day Adventist. Ang unang hula nila, 1913 yata. Pakilagay mo nga.
1813 daw, dadating na si 1843, dadating na si Kristo. Tapos 1844, hindi dumating. Ang ginawa ni Ellen G. White, ang Diyos daw ang may kagagawa nun. Yung mali na yon, tinago raw ng Diyos ang mali. Pakinggan yung sinasabi ng Ellen G. White na ito. Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Kawalang yan ito. Isang napakawalang yang babae nitong si Ellen G. White. Nung hindi dumating si Kristo noong 1843, ang kasabi-sabi, yun ikang 1843, ay yun directed by the hand of God. Ibig mo sabihin ng Diyos, direktor ng mali? Agaguhan namang, sobra namang klase ng pang-iinsulto sa Diyos yan. Mga walang hiyang sa mga leader ng Sabadista. At itinago pa raw ng kamay ng Diyos yung pagkakamali. Tindi nyo. Kung may aanib pa sa inyo, napakagago na lang nang aanib dyan sa mga ganyang relihiyon. Na napatunayan na ng kasaysayan na ang kanilang mga leader, mga bulaang propeta. Ngayon, huwag mo naman akong tuksuhin, kapatid na Meryl, na maging bulaang propeta rin. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung kailan dadating si Kristo kasi sabi ng Biblia, walang makakaalam, kahit ang anak, kahit ang mga anghel, kundi ang Ama lang. At palibasa, walang makakaalam, dapat humanda na tayo. Let us do our things as early as it is possible. 13:35 ng Marcos, pakibasa. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. Magpuyat kayo. Ibig sabihin magpuyat, maghanda kayo. Hindi nyo kasi alam kung kailan darating ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka biglang dumating ay marat ng kayong natutulog. Kaya kapatid na Meryl, huwag mong sabihin nyo, maligtas po ba ako? Kundi ako aanib. Dapat kung alam mong totoo, umanib ka. Utos yun Utos yung pag-anib, kapatid. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ayun, makisanib kayo sa mabuti. Kung nakakita ka ng kabutihan sa isang samahan na nakabatay sa Biblia, aanib ka ron. At sana sa lalong madaling panahon kasi baka mamaya dumating si Kristo, hindi mo naman iniisip, hindi natin iniisip, bigla na lang dumating, baka masabi ni Kristo, ano ka, kung hindi mo alam na dadating ako, nagbubulakbul ka. Kaya kailangan sumunod na tayo hanggang maaga. Sana naunawaan mo ako, kapatid na Meryl, naunawaan mo ba? Huwag kang magagalit Saka yung iba nakikinig, huwag kayong magagalit. Pag nagalit kayo sa akin, mga Sabadista, tignan ninyo yung inyong kasaysayan. Yung leader ba nyo, totoo sinasabi o nagsisinungaling lang? Si Ellen G. White na nag-leader sa inyo, niloloko kayo Sukat sabihin, ang may kagagawan daw nung pagkakamali na yun directed by the hand of God. Hindi mo kawalang yaan yun. Directed by the hand of the Lord. Na yung pagkakamali ng 1843, hindi dumating si Kristo. Tapos ganon din naman itong si Saksi ni Jehovah. Yung Watchtower, mas marami namang mga palpak. Eto na naman sa ating panahon, palpak din itong si Kibuloy. Pag nagalit kayo sa akin,
hindi kayo makatotohanan. Ang makatotohanan, kung galit man kayo sa akin, magsuri kayo. Kung masuri nyo, talagang totoo sinasabi ko, hindi bali ng galit kayo sa akin. Tanggapin nyo lang yung totoo na yung mga leader ninyo, mga bulaang propeta. Hindi sa Diyos. Dahil nagsasalita ng mga bagay na hindi nila naiintindihan at hindi nangyayari. Sana naunawaan mo, kapatid na Meryl.